Ayan. Hello guys! Ako nga pala si Shane. Welcome sa aking unang video dito sa YouTube. Ito yung kauna-unahan kong content. At sana kayo rin po ang kauna-unahan kong maging subscriber dito sa aking YouTube channel. Salamat po. Kung may natutunan po kayo sa video na to, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Thank you. Let's proceed guys. So, ang number 1 is saan nga ba ako nagpa-diode? Ang unang branch ko is sa Skin Station SM Manila. For 1 to 2 session, dun ako nagpa-diode. Tapos nung nagbukas na sa SM Santa Mesa, dun ako lumipat. So bagong bukas lang siya, dun ko tinuloy yung aking 12 to 17 session. So ang aking napansin, mas maganda yung sa SM Santa Mesa kasi mas matagal silang gumawa, tsaka parang mas malinis silang gumawa. Unlike dun sa SM Manila, kasi nung nasa SM Manila ako, parang may times na parang sobrang bilis niya lang. Kasi ang sabi nila mga 20 to 30 minutes yung diode, pero base sa observation ko kada session ko, tumatagal lang siya ng mga 15 minutes. Pero okay lang naman kasi nalilinis naman talaga nila. So, at saka malinis talaga yung mga Skin Station branch, lalo na yung mga CR nila. Ayun, malinis talaga sila. Tsaka mababait yung mga staff. I-accommodate ka agad nila. Number 2, how much nga ba yung diode laser? So, nag-start ako noong March 2022. So, mga 2 years na ata ako. Nung time na yon, ang pinurchase ko is yung naka-promo nila na 6 plus 4, bali 10 session yon, worth 3,500 for 10 session. Bali parang pumapatak siya, 350 isang session. Yun na yung una kong pinurchase. Pero ngayon, this year, ang pinipurchase ko na lang is yung buy one take one nila, which is 1.5. Kasi nga, parang booster na lang yung ginagawa ko. Tapos, meron din sila na 3,000 for 6 session. Ayun. Nasa inyo naman kung anong gustong promo nyo yung i-purchase nyo. Pwede kayong gumamit ng credit card, pwede din cash. Okay. Lagi naman silang may promo eh. Kaya, you don't have to worry. Number 3, before pumunta, kung magpapa-diode kayo, I suggest wag nyo nang galawin yung armpit nyo. Wag nyo na siyang i-shave or wag nyo na siyang i-pluck. Basta hayaan nyo lang siya as is na may tumutubo sa kanya. Kasi mas maganda yung may mga nakatubo para mas nakikita nung gagawa ko saan yung mas tatargeting niya, kung saan yung mas mabuhok. So, ganun yung ginawa ko. Pagpunta ko doon, ayun nga, meron ako mga buhok talaga, parang pinatubo ko siya. Kasi sila naman bahala mag-trim doon. So, ano nga ba ang gagawin pagpunta doon? So, nung pumunta ako doon, takto, may slot naman kasi for appointment lagi. Pero nung time na yun, may slot naman. So, ginawa na nila yung akin. First, lilinisin muna nila yan. And may pupunasan. Pagkatapos nun, yun nga, pipicturean kasi yung akin pinipicturean pa nila before nila gawin. And then after, sila na yung mag-shave. Silang bahalang mag-shave dun sa armpit mo. And then, shave nila. After nilang i-shave, meron silang ilalagay na malamig na parang gel. Kasi papahid nila yan, gel. Tapos, dun na mag-start yung lasers. May marinig lang kayong tut, ganon. Tapos, abang nili-laser nila, may itatanong naman sila kung may mainit po ba, ganyan, may tumutusok-tusok. So, minsan kasi, makakaramdam kayo na may mainit, sabihin nyo na lang sa kanila. Pero ang explanation naman nila sa inyo ay hindi naman yun makakasunog. Kahit idikit daw nila yun, so hindi daw yun nakakasunog. Kaso kasi ako sometimes talagang nakakaramdam ako na may konting init. Pero tolerable naman siya. So, okay lang. Hindi naman madalas yun. Ang madalas kong nararamdaman is yung may tumutusok-tusok, which is normal daw yun kasi marami pa siyang buhok. So, pag marami pa siyang buhok, may mararamdaman talaga kayong tumutusok-tusok gawa ng tina-target talaga ng laser yung kung saan yung mas mabuhok na part. Dun yung may mararamdaman kayo. Pero tolerable din naman siya, kaya nyo siya. Tsaka hindi naman laging ganun. Basta pag maraming hair, parang may ganung pakiramdam lang. Siyempre, tiis ganda. Titiisin nyo po yun.
And then, after nilang i-laser yun, kasi parang may bilang yun eh. Pag na-reach na yung bilang na yun, then matatapos na siya. And then, pupunasan na nila yun. Lilinisin, tas meron silang ilalagay na post-laser cream. Ito po yun. Infladerm. Yan, ilalagay nila yan after ma-laser. Yan, bali ito, ilalagay nyo siya every morning and every night after nyo ma-laser. Bali, 3 to 5 days nyo siyang gagamitin. Okay, kung nagdi-deodorant kayo, pwede nyo muna siyang ilagay pag natuyo na, tsaka kayo mag-deodorant. So, in my case, 3 days ko lang siyang ginagamit kasi okay naman na siya sa akin after 3 days. Kaso minsan, pagka medyo, di ba nag-laser kayo, tapos naglagay kayo nito after 3 days, medyo may makati kayong nararamdaman, pwede nyo pa siyang ituloy, gamitin hanggang 5 days. Pero ako 3 days ko lang siyang ginagamit kasi okay naman siya, hindi naman siya yung nangangati. And then, paglabas nyo doon sa room, punta na kayo doon sa cashier ulit, tapos pagpabook na kayo para sa susunod na appointment nyo. So, ang interval is 6 to 8 weeks. Pag nag-uumpisa pa lang kayo. So, ako nung mga unang session ko, first session ko to 6 session or 10 session ko, nag-6 weeks ako para mas maganda yung result. Kailangan tuloy-tuloy na ganun. Pero may times na meron akong lakad, hindi ko rin siya na 6 weeks, pwede namang 8 weeks. So, nasa sa inyo na lang yun. Tapos, ang sinasabi dun ay, wag nyo siyang ipa-pluck or i-shave. Bali, wag nyo na siyang galawin. Hayaan nyo lang siya kung may tumubo, ganyan. At after nyo, the next day, what to expect, diba? Next day, parang mapapansin nyo biglang parang may itim na mga tutubo na buhok. Maglalabasan na sila. Actually, mas aggressive yung paglabas nila sa mga susunod na araw. Gawa ng, kumbaga, nagulat sila sa laser, nag-react sila sa laser, kaya, ayun, tutubo yung buhok nyo. Syempre, first session nyo pa lang naman. Don't worry, ganun talaga. 1 to 2 weeks, mapapansin nyo parang may mga nalalaglag na maliit na buhok. Nalalaglag sila, pero hindi sila mauubos. Parang may nalalagas lang ganun. Kusya lang siyang nalalagas. Pero, but still, meron pa rin mga buhok. Syempre, aantayin nyo pa yung 6 weeks, kaya talagang parang hahaba sila. Yun lang yung naging struggle sa akin kasi madalas ako mag-sleeveless. So, ang problem ko is mabuhok nga siya. Ang sabi naman doon, kung may lakad kayo or pwede nyo siyang itrim. So, gugupitin nyo lang siya ng maliit na scissor. Panggupit, gupit lang yan. Gupit lang tayo. Tapos yun, gusto nyo mag-t-shirt na lang kayo kung sanay naman kayo sa t-shirt. And then, antayin nyo siya ng 6 weeks, ayun makapal na siya. Ganun ulit yung mangyayari. Katulad nung ginawa na, ayun nga, linis, dadayod. Ganyan, after 6 weeks. So, 6 to 8 weeks ang interval nun. Tapos nun, basta wag nyo i-shave at wag nyo ipa-pluck. Ayun. Bali, ayun na nga. Kukwento ko naman yung experience ko sa pagdadiode. Bali, ang naging experience ko is nung nagpa-diode ako, nung hanggang naka 6 session ako, pansin ko nung pang 6 session ko, meron pa rin siyang tumutubo. Numipis lang siya pero medyo madami pa rin siyang tumutubo. So, hindi pa ako nasasatisfy. Kasi nga, after ma-shave, ayun nga, meron pa rin siyang kanyang mga lumalabas. Pero hindi na siya katulad dati na makapal talaga yung lumalabas. Tapos yung talagang madami na may lumalabas pa rin sa kanya pero manipis na. Pero madami pa din. So, tinuloy ko pa rin yun hanggang sa maka 10 session ako. Nung naka 10 session ako, ayun, konti na lang yung lumalabas. Manipis pa rin. Pero siguro mga 10, ganun, lumalabas sa akin na manipis. Hindi naman na siya ganun kapansin, pero meron pa rin. So, nagtuloy pa rin ako. Ang ginawa ko is every 8 weeks or every 2 months yung ginagawa ko yun. Ang pinurchase ko na lang is yung buy one take one kasi matagal ko naman na siyang gagamitin. Every 8 weeks na ba or every 2 months. Tapos nung
naka 15 session na ako, dun talaga yung sa 15 session ko, dun ko na-experience yung talagang as in lumalabas na lang is mga 3, ganon. 3, 4, 5 na sobrang nipis na lang na hindi na siya ganun ka-visible. So, yun yung feeling ko na satisfied na ako sa result niya. So, ang ginawa ko parang ang booster na lang, nagtuloy na lang ako ng booster, which is ginagawa ko na lang siya every 3 months or as needed kung kailan ko gusto. Kasi parang ang para sa akin ngayon, ang pagpunta na lang sa skin station is parang me time ko na lang or parang relax ko na lang siya kasi nga na ano ko na yung na-satisfy na ako sa result, okay na na-reach ko na yung goal ko. So, ang problem ko na lang, at saka ang nga pala, dati kasi dark underarm talaga ako, as in maitim talaga siya, tapos ang problema ko is mabuhok. So ngayon, ang nabawasan na yung buhok, hindi na siya masyadong tumutubo, as in parang ang linis-linis niya na, tapos maganda rin sa diode, parang naglalighten ng konti yung underarm mo, gawa ng wala na siyang buhok kasi pag mabuhok siya, yun yung mas nakaka-dark ng kilikili. So wala na nga siyang buhok na tumutubo kaya mas lighten na siya tingnan at mas makinis na siya compare sa dati kasi dati parang may chicken skin ako Parang mas makinis na rin siya ngayon. So, pero yung diode laser po is hindi po siya whitening laser or whitening. Hindi po siya nakakapagpaputi ng kilikili. Mag-lighten lang yung tingin sa kanya kasi nga wala na siyang buhok. So, malinis na siya kaya magla-light lang ng konti. Pero sa case ko kasi, nag-light lang siya pero maitim pa rin yung armpit ko. So, may nilagay lang akong whitening cream. So, iba naman yun. Bumili ako ng whitening cream ko para sa aking kilikili. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung kilikili ko before. Pakikita ko dyan sa picture. Ayan siya. Maitim talaga siya. So, pero hair-free na siya. Wala na siya talagang hair na tumutubo. Kung meron man, 3 na lang. 3, 4, pero sobrang nipis. Hindi na siya ganun ka-visible. Ayan po siya, color. Maitim talaga siya. So, gumamit ako ng whitening cream. Which is, sinasabay ko lang doon sa friend ko kasi meron siyang ina-orderan sa Oman. Ayun, ito siya. Sobrang liit lang niya. Ayan. Ito yung ginamit ko kaya medyo pumuti na din yung kilikili ko. So, ang kilikili ko ngayon is ito na siya. After ma-laser, ayan, wala na siyang buhok. So, kilikili reveal. After 17 session, mga 2 years and 4 months ang inabot ko. Pero, I'm so happy with the result. So, kung gusto nyo ring maging hair-free, punta na lang kayo sa skin station. Ayun, magpa-diode laser na kayo para maganda ngayon time kasi para pagdating ng summer, ayan, hair-free na kayo. Tiis ganda lang siya talagang titiisin nyo lang siya tsaka patient lang, aantayin nyo lang siya, syempre may process yun, hindi yung pag nagpa-laser kayo ngayon, bukas okay na, hindi ganun. Aantayin nyo lang talaga siya. So mabilis naman ang panahon, magugulat na lang kayo, parang ako nagulat na lang ako, naka 2 years na pala ako sa skin station, ayun, parang relax na lang at midnight. So ayun na nga, kilikili reveal tayo. So ito yung kilikili ko ngayon, ayan, so right there. Kita nyo ba guys? Lapit ko. Ayan. Ito yung sa left ko na kilikili. Actually may butas nga. Ayan sa gitna. Pero makinis na siya. Ayan. Tapos yun pala guys. Magkaiba pala yung kilikili natin minsan. Minsan mas mabuhok pala yung right kaysa sa left. Meron naman sometimes sa left mas mabuhok kaysa sa right. Tapos mas maitim yung isa kaysa sa isa, ganun. So, in my case, mas maitim yung sa right ko. Ito yung right ko. Ayan guys, kita nyo ba? Yan yung right ko, nakilikili. Ito yung mas mabuhok dati. Pero ngayon, as in wala na. Ayan, 2 months na pala akong hindi nagpapa-diode. Ayan, at 2 months na siya. Wala pa rin siyang buhok. Actually, meron pero 2 lang. Or 3, hindi na siya ganun kakita. Ayan. Kilikili reveal. Ayan guys. So, yun nga, iba-iba pa rin tayo ng case. Meron mas mabuhok or meron konti naman ang buhok. Depende po yan kung anong magiging result sa atin ng diode laser. Kasi magkakaiba naman po ang tubo ng buhok ng tao guys. So, ayun lang. Kung may natutunan po kayo, nagustuhan niyo po itong aking video,
please po palambing naman, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Sharing Ideas, para po makagawa pa po tayo ng mga magagandang content sa mga susunod pa. Salamat po and God bless.